Alam mo, madalas nilang kinoconsider ang EDSA sa traffic eh. Ang solusyon sa EDSA is ilipat mo yung traffic nasa labas ng EDSA. Kumbaga sa kuan, tulad ng pag natapos yung subway, yung demand dyan sa EDSA medyo babagsak, no? Pag natapos mo yung ibang kalye dito sa Pilipinas, sa Metro Manila, medyo babawas ang trapiko dyan sa EDSA. Eh kung dagdagan mo lang yung kapasidad ng MRT3, which is the best option right now kung i-rebuild mo, is uh, hindi na kailangan sumakay marami sa kotse, no? Because the capacity of MRT will then be expanded to by 60% additional capacity. Hinggil nga po dito sa EDSA Rebuild Engineer, kayo ho ba ay ano bang masasabi po ninyo na pinuspone muna ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagsasagawa o pagpapatupad nga ng EDSA Rebuild? Palagay ko na hindi napaliwanag ng husto ng DPWH yung programa kay Pangulong Bongbong kung bakit kinansila, no? Or pinuspone. Ako, hindi ako sanghayon sa postponement dahil ilang beses nang na-postpone ang rehab ng EDSA mula pa noong 2004 ata, 2005, yung ganon. Meron ng plano dyan, kaya lang kinancel, pinuspone, ginawang reblocking. So ito, yung sakit na dadaanin or the pain that we will experience will be only postponed. And it might even be more painful later on pag lumalaki na yung trapiko at saka tag-ulan na. Kumbaga sa kwan ngayong medyo tag-init pa, magandang makita yung simula kung saan magkakamali at makorek nila kung ano ang problema sa pag-execute or pag-rebuild ng program. Opo, ang pangunahing rason ng Pangulo mapaikli nga yung proyekto, engineer, no? Dahil nga mas lalong maapektuhan ang ating ekonomiya kung tatagal ito. Sa tingin ho ba ninyo ay posible po yun na magagawa po ang ganong proposal o panukala nga ng Pangulo na paikliin lang para hindi masyadong malaki yung impact sa ekonomiya nga ng ating bansa? Kaya mahaba ang implementasyon niyan kasi piece by piece, segment by segment, sectional para hindi masyado makaapekto sa traffic. Hindi nila gagawin talaga ng todo-todo yung construction or rebuilding, no? Sectional yan at saka kung minsan holiday, mas malaking paggawa. Kung heavy traffic, medyo minor, no? Kaya nga pa isa-isang lane lang kung gawin ang plano. At saka sectional, no? Mauuna yung phase 1 mula Rojas Boulevard hanggang Guadalupe. Yung phase 2, wala namang masyadong gagawin mula Guadalupe hanggang Cubao this year. Or next year pa yun nakakuan. So, sectional ang impact. Kaya kung todo may gusto mong paigsiin yan, talagang puspos ang gagawin. Kaya tapusin yan ng 6 months kung bubuhusan ng tuon. Kaya lang, talagang mapapahinto ang traffic sa EDSA pag ginawa mo yun. Opo. Pero meron ba, engineer, na gamit o teknolohiya ngayon upang mapabilis o para mapabilis po yung road concreting? Merong konting gumagamit ng quick drying o kaya subukan mo ng pre-pub slab na nilalatag. Ika nga, pero the effect on traffic will be the same. Lane by lane pa rin ang gagalawin mo eh. At saka Opo. kung medyo matindi yung paggawa, ginagawa nila yan sa holiday o sa gabi. Opo, opo. Baga, yung common na ginagawa ba natin, nai-improve na ba yan? Yung pagko-construct ng itong mga kalsada? Nakita ko nag-improve na yung public works. Dito sa Soy 5, may mga ginawa na silang improvement o rebuilding, sectional eh. Nagugulat na lang ako, kinabukasan, asfaltado na eh. Yung asphalting will take only 24 hours dun sa gabi, no? Yung concrete nga medyo tatagal dahil bubungkalin yung iba. At saka hindi naman sa tingin ko lahat yan babakbakin at uulitin eh.
Depende kung anong makita nila at biyak-biyak sa ilalim pag binakbak. Opo, pero ang napag-alaman natin kasama yung drainage, engineer. Hopefully, kasi may mga section sa EDSA na lumulubog. Yun ang kailangan lagyan ng drainage. Doon medyo matatagalan. Doon sa mga areas na hindi kailangan, mabilis doon. Ang importante dyan is special work ang kailangan doon sa mga choke point na tinatawag. Sa gabi mo o sa holiday mo babanatan yun, no? Yung ibang section naman, may mga 5 lane ng EDSA, pwede mong trabahuin sa araw na maraming trapiko. Opo, opo. So pero sa tingin, anong tansya po ninyo? Ilang taon o ilang buwan ba, kung buwan ang gugugulin para maayos yung EDSA po natin? Yung kanilang programa for Phase 1, Rojas Boulevard to Guadalupe, 6 na buwan June to December. Yun ang pinakitang programa ng DPWH. Yung programa nila ng Phase 2 Guadalupe to Cubao is slated for per semester of next year. Pwede nilang unahin muna siguro yung Phase 3 kaysa sa Phase 2, no? Depende sa takbo ng trapiko. Yun ang kailangan tutulungan. Anong oras medyo mabigat ang trapiko, anong araw. So, i-adjust mo yung work program accordingly. Opo, opo. Pero sa tingin po ninyo, engineer, ano yung pinakamabisa talaga? Kung meron man po kayong suhestyon para maayos itong traffic system natin, lalo na dito po sa EDSA. Alam mo, madalas nilang kinoconsider ang EDSA sa traffic eh. Ang solusyon sa EDSA is ilipat mo yung traffic nasa labas ng EDSA. Kumbaga sa kuwan, tulad ng pag natapos yung subway, yung demand dyan sa EDSA medyo babagsak, no? Pag natapos mo yung ibang kalye dito sa Pilipinas, sa Metro Manila, medyo babawas ang trapiko dyan sa EDSA. Kung dagdagan mo lang yung kapasidad ng MRT3, which is the best option right now kung i-rebuild mo, is hindi na kailangan sumakay marami sa kotse, no? Because the capacity of MRT will then be expanded to by 60% additional capacity. Opo, opo. Nabanggit po ninyo yung traffic, yung isa sa mga hamon dyan, yung mga dadaanan nga ng ating mga kababayan, mas lalong mahihirapan. Ano pa yung mga challenges na nakikita po ninyo kung sakaling na ituloy pa po itong EDSA rehab? Yung challenges dyan, wag nang ituloy ng MMDA yung kanyang ad-even. Panggulo lang yun sa motorista. Kumbaga sa kwan, tutukan lang ng enforcer at saka turuan sila kung paano i-manage doon sa lugar na tinatrabaho. Kasi doon magkakaroon ng choke point, ika nga. Dahil kasi kung may 4 lanes ka, biglang magiging 3 lanes at that point. Doon nagkakabuhol-buhol. Doon na kailangan ayusin. Siguro after 1 kilometer, 500 meters, bukas na naman yung lane, no? Ganun ang trabaho na plano ng public works, paunti-unti. Opo, opo. Tsaka meron ding, siyempre, may mga lugar din sa EDSA, kung sakali man, walang ibang madaanan. Tama ba, engineer? Kung saan, kung Yes. mag-rehab, wala silang ibang option, tama? Yung ibang mga motorista? Yes. Yes. Kaya mahirapan yung may kotse. Problema na ng mga dekotse yun. Hindi mo dapat pahirapan yung public transport. So tuloy-tuloy na may priority yung bus or yung mga high occupancy vehicle, no? Kung halimbawa, van na may sakay na 10, will have priority kaysa kung 2 lang ang sakay. Opo, opo. Siyempre, part ng pagbabago, possible ba yung magkaroon ng skyway dito sa EDSA? I mean, buong Hindi. gaano ka-challenging po yan? May mga nagpaplano at nananaginip na gano'n, pero yun panaginip. Sa aking as an engineer, tinitignan ko mukhang magkakalalong problema yan. Alam mo, mas masakit ang naranas ng EDSA nung ginagawa yung MRT3. Nalusutan natin yan. Itong EDSA rehab is not as bad or as severe or as demanding as the MRT3 construction. Opo, opo. Yun lang ba yung solusyon na nakikita po ninyo? I mean, kung mayroon po kayong gustong mabago sa EDSA, face by face, ganun po, same thing sa ginagawa po ng gobyerno, engineer?
Ang malaking change na dapat gawin diyan, maraming unsafe facility na nilagay na improvise diyan sa EDSA, eh. Mm. Yung lang barrier, concrete barrier ng busway, yung bus carousel, kuwan yun eh, accident prone. Yung mga ibang barrier na nilagay diyan dahil sa bike lane, accident prone din yun. Dapat tanggalin lahat. Mm. Opo, ang Palitan ng tama. kasi akala natin na, I mean, para mas mabilis yung takbo ng mga nasa bus lane at saka yung mga nasa nagbibisikleta. Pero yun pala, delikado. Mas prone siya sa kaligtasan po ng mga kababayan natin. Hindi ko inaalis na maglagay ng exclusive bus lane, no? Kung minsan tama yun, no? Pero yung ginamit nilang barrier is unsafe. Mayroong standard dyan na nilalagay mo para hindi accident prone. Opo. Yung sa bike lane naman, halos kukunti ang gumagamit. Ang nangyayari, na-reduce yung kapasidad ng EDSA. The rule para ma-solve ang traffic is you get the maximum capacity or throughput passengers per hour per lane. Yung nilagay na bike lane in some areas actually reduce the capacity of Opo. EDSA. Total, meron namang NCAP. Kung tatanggalin yung mga barriers na yan, mas lalong maging ligtas at mabilis na lang din na makita. Tama ho ba, engineer? Oo, oo. At Yung saka may NCAP. standard pag sinasabi mong barrier sa BRT or busway, no? Hindi ganun na concrete na nilalagay. To me, that is an abomination from a road safety standpoint. Kaya maraming aksidente. Oh. Opo. Engineer, bago ko lang ipasa kay partner Admar, marami din nagsasabi, sa halip na unahin yung EDSA rehab, bakit hindi na lang tutukan yung mga ongoing projects? Yung subway, tapusin muna, at iba pa na mga projects para mas lalong yung pondo, ma-focus lang doon. At least merong accomplishment na, may pagpatuloy lamang yung projects na yon. It's not a matter of either or, eh. Kahit nabuhusan mo ng pera yung subway, hindi pa rin mapapabilis yun, eh. Malaking problema ng subway, part of them is yung right of way na sinasabi, which is also a product of the wrong chopping or packaging ng work program nila. Hinati-hati ko kasi yung pagtunneling, eh. And that adds to the requirement of more right of way, more land, no? In fact, pagka sabay-sabay na umandar yung subway, mas magbibigat na tingin kong traffic na impact sa Metro Manila kesa dyan sa EDSA rebuild, eh. Opo. Engineer, magandang umaga. Si Admar po ito. May needed pa ba na mga major infra project dito po sa EDSA para matugunan itong traffic? Or why not magkaroon na lang talaga ng decongestion? Or kaya pa ba na magkaroon ng decongestion kung saan parang dito lang ata tayo? Meron ba na dito along EDSA ang daming mga malls, ang daming mga malalaking mga establishmento, pati na rin yung mga national government agencies dito na rin nagsiksikan po sa Metro Manila? Nagsisiksikan sa Metro Manila, yan ang fundamental question. As long as Metro Manila acts as an Imperial Manila, the traffic congestion in Odsa or elsewhere in Metro Manila will never be solved. It will lessen by itself when the economics will dictate na aalis yung mga business na residente, no? Tulad yan, nakatutok lahat sa EDSA. Ang improvement sa traffic ng Metro Manila, as I said, is outside EDSA. Pag lalo mong ibubuo sa EDSA ang gastos mo, lalo lang mag-concentrate yan, parang maliit na microcosm na the more money you put in Metro Manila, the more people will come to Manila. Opo. Dito naman po sa usapin ng paghihigpit sa pagkakaroon ng mga sasakyan, engineer, para hindi mahikayat na, kasi napakarami na po ng mga sasakyang pribado na bumabaybay po dito sa kahabaan ng EDSA, and at the same time, mas lalong i-promote, paigtingin pa yung sa ating mass transit. Ang importante talaga is i-develop yung ating public transportation, hindi railway lang.
Kasi alam mo, ang napapansin ko lang sa programa, na-obsess sa rail masyado. In fact, ang pinaka-importanting element dyan, ma-improve yung bus at saka jeepney movement eh. And nabubulunan po yung gobyerno dun sa bagay na yun. Kasi hindi mo masyadong sexy yung project, pero mabusisi, no? Kasi kahit na matapos mo lahat ng railway project sa Manila, the bulk of the trip distribution or trip assignment, sabi nga namin ng mga experts, yung modal split, will still be on buses and jeepneys. Baka abutin lang ngayon, less than 10% ang share ng market share ng rail, no? Kahit na matapos yung mga ginagawang programa, baka sumipa lang yan sa 15 after so many years. Ang pinakamalaki pa rin will be bus or jeepney. Yun ang importante. Opo. Engineer, dito naman po sa ating mga inner na mga kalsada po natin, tinatawag alternatibong mga ruta, mga mabuhay lanes. Kasi kapansin-pansin din po na hindi siya ganun kalinis mula sa mga yung mga nakaparking lang ng mga sasakyan, double parking, kahit hindi naman bahagi ng kanilang mga bahay na maganda sana bilang alternatibong ruta doon sa mga ayaw dumaan sa EDSA kasi nga nagsisiksika na po para at least ma-decongest. Paano po kaya yan? Kaya pa ba yang matugunan ng lokal na pamalan or ng DILG or ng national government? Pwede tuunan niya ng local government at saka ng MMDA. Kaya lang, kung ang direksyon mo papuntang Makati or North, ang limiting point mo yung crossing the bridge. We have already, I think, consumed much of build more of the bridges across Pasig. Wala na idadagdag doon. So, kahit na anong paganda mo ng mga kalye sa ibang lugar, pag lumipat siya doon, yun pa rin ang limitasyon, no? Yung bridges. Ang importante, tingnan talaga yung road network. Maraming kulang na wala ka na may dagdag, pero pwede mong improve yung connection sa secondary road. Katulad daw sa EDSA, ang dapat tanggalin dyan, yung mga U-turn, no? That adds to the problem. Ang pinakamalaking problema ang nakikita ko mangyayari na worse than EDSA, yung sa Commonwealth, no? Yung ginagawang MRT7 is so bad, no? I think they have to review the design there. Nandun na yung mga stasyon, pero gumawa ko ng Berlin Wall across, so mahirapan ho yung crossing. Hindi na magkakaroon ng opportunity for crossing. While it is under construction, it's high time to proactively solve the future problem. Opo, isa rin po sa mga suggestion, engineer, yung pagbabago ng working hours po natin. Iba-iba yung shift. Kakayanin po ba yan? And at the same time, pati na rin po yung pag-promote sa work from home? Yes, in fact, as early as 2015 or 2016, I think 2014 pa ata, pinanukala ko na yung tinatawag kong teleworking, no? Remote. Hindi nila pinansin dahil may rapan daw. But COVID proved that it can work, no? In fact, ang tingin ko, bumagsak yung daily trip volume dahil some of the corporations or offices adopted a hybrid. Hindi yung 5 days a week. Maybe some of them will be on a remote work part of the week. Ang panukala ko nga nun isang araw lang sa 5 days will be remote, meaning nag-relyebo yung company. Their workforce is rescheduled. Some will work on Monday, others will Friday. Gano'n, no? I think it can be done during the EDSA rehab. Bahala, yung private corporation will adjust accordingly. Opo, and nakikita nyo rin po ba na mabilis ang ating pamalaan sa pag-develop naman dito sa mga kapitbahay po natin na mga probinsya po na maaring makatulong na ma-decongest yung ating dito sa Kalakhang, Maynila po, engineer? Doon ako nalulungkot, hindi napapabayaan po yung probinsya. Karamihan ho ng mga dito sa Manila yung ating departamento dahil sila nandito. Manila-centric po ang view. Kaya kung titignan mo yung investment program, infrastructure investment,
ang dami nakabuhos dito sa NCR. Nakakalimutan where the other areas should go to. O indirectly, dito sa yung Clark is emerging as the new growth center dahil nandun na lahat yung mga facilities or utility, airport, tapos yung rail natin pag natapos will connect directly to Clark. Pero outside of Luzon, I think we have to consider the other parts na developmental regions. And isa pa sa mga pag-uusapan din dyan na engineer, maliban sa political will, is yung pera ng budget natin sa gobyerno. Kakayanin ba talaga na magkaroon ng mga infrastruktura na makakatulong dyan? Meron bang pera o dahil pa rin sa issue ng corruption kaya hindi maisakatuparan din yan? Merong perang may lalagay, misallocated siya. Kaya nga, many of the programs sa budget are going into non-essentials or gimmick, no? Na patapon, ika nga. In fact, nagkaroon na ng kontrobersya yung 2025 budget. Ang laking porsyento, waste money yun pang political pogi points, ika nga. Even our infrastructure program, totoo, maraming corruption. Kung mabawasan yun, lalaki yung impact. Not only on that, yung choice ng project natin, pinipili natin yung tinatawag kong trophy project, yung yabang, may ipagyayabang. Hindi yung, alin proyekto ang malaking impact sa mamamayan. Yun ang importanteng criteria. Alright. Engineer, siguro huling mensahe po ninyo, paalala sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Alam mo, kailangan talaga kantsawan nyo or demand accountability, demand transparency, magkomento. Kung minsan hindi naman makapal ang balat ng ating mga opisyal, kung minsan nakikinig po. Nahihiya lang sabihin na sila'y nagkamali, pero I think that's the first test na masabihin nilang mali at i-correct yung bagay na yun. Mga mamamayan naman, sige, mag-ingay kayo. Ika nga kung hindi kayo mag-iingay, kala ng mga nasa taas pabor kayo lang sa kanilang ginagawa.